si Abdullah Hashem na ba ang gagamitin para masimulan na ang pagpapagawa sa Third Temple doon sa Jerusalem? Malapit na ba itong maitayo? Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin sa internet itong si Abdullah Hashem na nagpapakilala na siya yung tagapagligtas ng relihiyong Islam, Kristiyano at kahit ng mga Hudyo. Habang tumatagal, maraming mga tao ang sumusunod sa kanyang mga sinasabi o sa kanyang mga turo. At hindi lang po yun, padagdag din ng padagdag yung sumasama sa kanyang itinatag na relihiyon. Bukod po dyan, mas lalo siyang nakikilala ng mga tao dahil sinasabi ng mga tagasunod niya na nakakagawa siya ng iba't ibang mga himala at kababalaghan. So makikita po natin, maraming mga tao ang talagang nabibilib sa kanya. Ano man pong relihiyon, meron sila. Ngayon kamakailan lang, ayon sa isang balita na galing sa Israel 365 News, meron daw tumawag sa kanila mula sa organization ni Abdullah Hashem. At nagbigay po sila ng ilang mga impormasyon patungkol po sa plano sa Third Temple. Naglabas po sila ng mga pahayag na nagsasabi sa isang panukala ni Abdullah Hashem para sa kapayapaan sa pagitan ng Palestine at ng Israel. At hindi lang po yun, hinihikayat niya rin na maipatayo na yung ikatlong templo doon sa Jerusalem. So ngayon, ano nga po ba yung panawagan ni Abdullah Hashem? Ngayong May 2025 lang, nanawagan itong si Abdullah Hashem sa mga Arab at sa mga Hudyo na magkaisa sa muling pagpapatayo sa Third Temple. So ito po yung templo ni Solomon doon sa Jerusalem. Ayon po sa kanya, ang proyektong ito ay hindi lamang pisikal na konstruksyon, kundi isang espiritual na hakbang patungo po sa kapayapaan sa pagitan ng mga anak ni Ishmael. Yan po yung mga Arab at ganda po kay Isaac. Ngayon nga sa mga Hudyo naman. Ayon sa kanya, kung ang isang pinagsasaluhang templo ay magdadala ng pangmatagalang kapayapaan, kailangan natin itong itayo. Ayon kay Abdullah Hashem, yung kasalukuyang moske na nakatayo doon sa Temple Mount, sinabi niya mismo na yung mga estruktura mismo sa Temple Mount ay walang kabuluhan kay Muhammad at sa pamilya ni Muhammad. Para po sa kaalaman ng marami, yung Temple Mount, isa po itong sagradong lugar para sa mga Hudyo. Pero dito rin po matatagpuan yung moske ng Al-Aqsa. Yan po ay banal na lugar para po sa mga Muslim. Ang lugar po na ito ay sentro ng napakaraming siglo ng relihiyoso at pampulitikang tensyon. So bakit nga ba ito naging controversial para sa marami? Ano mo pong pagtatangkang baguhin ang kasalukuyang estruktura doon sa Temple Mount ay tinuturing na direktang banta sa mga Islam. Marami mga Muslim ang naniniwalang ito ay hindi simpleng panukala, kundi isang pag-atake sa kanilang pananampalataya. Gayunpaman sa pananaw po ni Abdullah Hashem, ang templo ay hindi dapat ituring na eksklusibo lamang para sa mga Hudyo. Sa halip, ito raw ay magiging bahay panalanginan para sa lahat ng bansa. Kasi nga po, nabanggit yan sa propesiya sa Biblia. Basahin po natin yung Isaiah chapter 56 verse 7. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Itong verse na binasa natin na ito rin nagsasabi na dapat maitayo yung Third Temple. Hindi lang para sa mga Hudyo, sa mga Muslim, at sa mga Kristiyano, kundi para sa lahat. So sa panahon natin ngayon, hindi na raw malabo na maitayo yung Third Temple. Kasi nga, nakasulat yan sa propesiya ng Biblia. So yan po yung gusto mangyari ni Abdullah Hashem. Kailangang maitayo na yung Third Temple para sa kapayapaan. Ngayon, bukod sa pagpapatayo ng Third Temple, nagmungkahi din siya sa Prime Minister ng Israel na magkaroon ng kapayapaan doon mismo sa lugar nila. Inirekomenda niya po na dapat yung mga Palestino ay kusa ng lumikas mula po doon sa Gaza at magtatag na raw sila ng bagong estado sa ibang lugar, sa pamumuno ng isang ina po ni Propeta Muhammad. Hiniling niya sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na tumulong sa prosesong ito, na yun nga, palayain yung mga Palestino. Ngayon maraming iba't ibang mga reaksyon at pananaw yung mga tao patungkol dito sa sinasabi o panukala ni Abdullah Hashem. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, isa raw itong magandang hakbang para sa kapayapaan. Ang ilan sinasabi nila, ito ay pagkakaisang espiritual sa ilalim ng isang proyekto na posibleng makapawi ng matagal ng alitan. Ayon sa kanila, ang muling pagpapatayo ng Third Temple ay maaaring simbolo ng bagong simula. So para sa kanila, magaganda ang lahat ng sinabi ni Abdullah Hashem. Para raw ito sa ikabubuti ng ating mundo. Sabi naman ng mga kritiko, mapanganib at delikado yung mga panukala na sinasabi niya. Ang pagpapatayo ng Third Temple ay posibleng magbunga ng malawakang digmaang pangrelihiyon. Ang mga mungkahi niya naman na pagpapaalis sa mga Palestino ay lumalabag sa kanilang dignidad at karapatan. Para sa ilan, ang kanyang mga perspektibo at mga aral ay labas sa mainstream Islam at hindi kinikilala ng karamihang mga Muslim, Hudyo o kahit ng mga Kristiyano. Para sa ilang mga relihiyon, ito po yung paniniwala patungkol sa itatayong Third Temple at patungkol sa Mahdi. Para sa mga Islam, ang Mahdi ay inaasahang lilitaw kasabay ng ating Panginoong Kristo upang lumaban sa kasamaan. Ngunit ang turo ni Abdullah Hashem ay hindi tugma sa tradisyonal na Islam.
Para naman sa mga Hudyo, ang ikatlong templo ay kaugnay ng pagdating ng kanilang Mesyas. Hindi po yan yung ating Panginoong Kristo. Para sa kanila, hindi kailanman magiging bahagi ng tradisyon na makilahok yung Muslim sa pagpapatayo ng Third Temple. Para naman sa mga Kristiyano, may ilang naniniwala na yung muling pagpapatayo ng Third Temple ay bahagi ng huling panahon, bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ang panukala po ni Abdullah Hashem na pagpapatayo ng Third Temple at kasabay niya yung paglisan ng mga Palestino dun sa Gaza, ito po ay kombinasyon ng pangrelihiyong misyon at pangpolitikang pahayag. Bagamat inaangkin niyang ito'y landas patungo sa kapayapaan, marami ang nakakakita rito bilang panganib sa kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan. So ngayon mga kapatid, alam natin na sa panahon natin ngayon, anytime, pwede na pong itayo yung Third Temple. At sa pagpapatayo ng Third Temple, alam naman natin na lalabas na mismo yung Antikristo. Ngayon mga kapatid, kapag nakikita natin o naririnig na natin na itatayo na yung Third Temple, ang ibig sabihin lang yan, lalabas na yung Antikristo. O ibig sabihin, naandyan na yung Antikristo. At anytime, pwede na siya magpakilala. Kasi mga kapatid, ang magpapatayo ng Third Temple, ang nasa likod niyan ay walang iba, kundi yung Antikristo. Pero tandaan nyo po mga kapatid, hindi porket nagsuggest itong si Abdullah Hashem na ipatayo na yung Third Temple at itigil na yung kaguluhan sa Israel, siya na po yung Antikristo. Tulad nga po ng mga sinabi ko sa inyo sa nakarang video patungkol sa kanya, hindi po siya yung Antikristo. Malayo po siya sa pinapaliwanag ng Biblia patungkol doon sa halimaw o sa Antikristo na lalabas sa mga huling araw, lalo na nga pagdating ng tribulation. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo, yung Antikristo, siya mismo yung magpapatayo ng Third Temple. Pero itong si Abdullah Hashem, ang ginagawa niya lamang po ay suggestion o mga mungkahi para ipatayo yung Third Temple. So ibig sabihin yung pagpapatayo ng Third Temple, ito ay request niya lamang sa Prime Minister at sa mga taong involved dito. Ang pinagkaiba niya sa Antikristo, yung Antikristo na mismo, yung magpapatayo sa Third Temple. Hindi niya na po kailangan humingi ng request o kaya man magmungkahi. May tatayo niya po yung Third Temple sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So hindi po suggestion yung gagawin niya tulad nitong si Abdullah Hashem. Ang hintayin po natin ngayon, hindi yung nagmumungkahi na ipatayo yung Third Temple. Kasi mga kapatid, noon pa man, yung mga nagsasuggest na talaga na itayo na yung Third Temple, lalo na nga sa mga Hudyo. Inaasahan po talaga ng mga Hudyo na meron Third Temple na itatayo. Ganun din po yung mga Kristiyano. Kaya marami ang nagmumungkahi at nagsasabi na kailangan maipatayo na to sa panahon natin ngayon. At isa na nga po dyan, si Abdullah Hashem. Siya po ay nagsasuggest lamang. Hindi po siya mismo yung magtatayo doon sa Third Temple. Ngayon, bagamat hindi pa siya yung magpapatayo sa Third Temple, ang alam po natin, malapit na yan itayo. At bilang na lang po yung mga oras o araw para maipatayo yung Third Temple. Kaya dapat maghanda na po tayo kasi nga, buhay na po yung Antikristo. At nagpaplano na rin talaga yan sa pagpapatayo ng Third Temple. Kasi mga kapatid, tandaan nyo po, once na lumabas na yung Antikristo at maitayo na yung Third Temple, magsisimula na yung 7 taong paghihirap sa mundo na ito. Yan po yung tribulation. Pero syempre mga kapatid, hindi lang matatapos doon. Sa pamamagitan ng Antikristo, ng Third Temple at ng Tribulation, yan din po yung magbibigay sa atin ng pag-asa na yung ating Panginoong Kristo, babalik na po siya at kukunin tayo sa mundo na ito. At kapag bumalik na siya, isasama na po tayo ng Diyos kung saan siya nandoon at makakapiling na natin siya magpakailanman.